Dahil sa matinding pangangailangan ng pera para sa operasyon ng kanyang ina, napilitan si Sabrina Amory Corpus na pasukin na isang kakaibang trabaho, ang maging ugly secretary ng masungit at mapanghusgang CEO na si John Carlos Sarmiento. May isang gintong panuntunan si Carlo na hindi dapat baliin, ang bawal ma-inlove ang secretary sa kanya. Sa likod ng makapal na blush on, peking nunal at malahigan na kilay, tinatago ni Sabrina isang mukhang malaanghel at kagandahang habulin ng mga lalaki. Ngunit paano niya mapoprotektahan ang kanyang puso kung sa bawat galaw ni Carlo ay tila unti-unti nang nawawala ang kanyang disguise? Hanggang kailan mananatiling lihim ang katotohanan kung ang mismong amo niya ang unti-unti nang nahuhulog sa kanyang pangit na anyo? Isang kwento ng pagpapanggap, sakripisyo at pag-ibig na walang kinikilalang anyo. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kaayasya. Narito na naman tayo para sa isang kwentong siguradong magpapakilig, magpapaiyak at magtuturo sa atin na ang tunay na kagandahan ay hindi lamang nakikita sa panlabas na anyo. Mula sa panulat at malikaing imahinasyon ng ating mahusay na tagagawa ng kwento, walang iba kundi si Miss Ayesha. Hatid namin sa inyong isang bagong obra dito sa Ayesha TV. Ito ang kwento ni Sabrina, ang babaeng handang maging pangit sa paningin ng mundo, mairaos lamang ang kanyang pamilya. Handa na ba kayong kiligin at mainis kay John Carlos Sarmiento? At paano nga ba paninindigan ni Sabrina ang kanyang disguise kung ang kanyang puso mismo ang nagtatraidor sa kanya? Ako ang inyong lingkod at narrator, Miss Sandra. Kaya naman, wag na nating patagalin pa. Tara na't simulan na natin. 3 salita. Isang pangungusap na tila ba isang biro, pero sa mundo ni Sabrina Amory Corpus, ito ang sagot sa lahat ng kanyang mga panalangin. Sa loob ng kanilang maliit na bahay sa gilid ng riles, hawak ni Sabrina ang isang lukot na dyaryo. Binasa niyang karugtong, must be efficient, smart, and strictly no falling in love with the CEO. Salary, 150,000 pesos per month. 150,000, bulong niya. Sapat na yon para sa operasyon ng kanyang nanay at para mapatigil ang mga nangungutang na halos araw-araw kumakatok sa kanilang pinto. Ngunit may isang malaking problema. Si Sabrina maganda. Hindi lang basta maganda. Siya ang uri ng babaeng nagpapatigil ng trapiko. Ang kanyang balat kulay gatas, ang kanyang mata tila nagniningning ng mga bituin, at ang kanyang hubog ng katawan kayang makipagsabayan sa mga reyna ng kagandahan. Kung gusto rin na ng pangit, bibigyan ko sila ng pinakapangit na makikita nila. Determinadong sabi niya. Ang transformasyon. Hinarap ni Sabrina ang salamin. Kinuha ang kanyang makeup kit pero hindi para magpaganda. 1. Ang kilay. Kumuha siya ng itim na eyeliner at sinimulang pagdugtungin ang kanyang mga kilay. Hindi lang basta makapal, ginawa niya itong unibrow na dila 2 higad na nag-aaway sa gitna ng kanyang noo. 2. Ang balat. Sa halip na foundation na kakulay ng kanyang balat, gumamit siya ng blush on na kulay matingkad na lila at fuchsia. Nilagay niya sa kanyang mga pisngi na tila ba sinampal siya ng 10 beses. 3. Ang nunal. Gamit ng liquid lipstick, naglagay siya ng isang malaking itim na nunal sa itaas ng kanyang labi at nilagyan pa niya ito ng 2 hibla ng buhok mula sa kanyang suklay. 4. Ang kasuotan. Kinalubkob niya ang baul ng kanyang lola. Nakakita siya ng isang malaking checkered na polo na kulay mustard at isang paldang lampas tuhod na kulay lumot. Sinuot din niya isang makapal na salamin na walang grado pero nagpapaliit ng kanyang mga mata. Nang matapos siya, halos hindi niya na makilala ang sarili. Ang dating Amory, nang ibig sabihin ay pag-ibig, ay mukha ng amor seko, matinik at mahirap lapitan. Ang pagdating sa Sarmiento Group of Companies. Pagbaba pa lang ni Sabrina sa lobby na naglalakihang gusali ng mga Sarmiento, naramdaman niya na ang mata ng mga tao. Ang mga security guard na pahinto sa pag-inspect at ang mga receptionist nagtakip ng bibig para pigilan ang pagtawa. Excuse me, dito bang interview para sa secretary ni Mr. John Carlos Sarmiento? Tanong ni Sabrina. Sinadyang pabulgarin ang kanyang boses at ginawang ngongo ng bahagya. Doon po sa 50th floor, ma'am. Kung ma'am nga ba talaga kayo? Sagot ng receptionist na hirap itago ang pangungutya. Hindi nagpa-apekto si Sabrina. Tinaas niya ang kanyang baba, inayos ang kanyang malaking salamin at nagmarch siya patungo sa elevator. Habang paakyat, tumingin siya sa refleksyon niya sa bakal na pinto ng elevator. Sabrina,
Para kay nanay ito, huwag kang tatawa, huwag kang aamin. Ikaw ang pinakapangit na babae sa mundo simula ngayong araw, paalala niya sa sarili. Nang bumukas ang pinto ng 50th floor, bumungad sa kanyang isang marangyang opisina. Doon, nakita niya ang 5 iba pang aplikante. Lahat sila nakasuot ng maikling palda, makapal na make-up para magpaganda, at tila sasabak sa isang beauty pageant. Nang makita nila si Sabrina, sabay-sabay silang nagbulungan. Akala ko ba ugly secretary ang hanap? Bakit may nagdala dito ng mascot? Dinig niyang sabi ng isang babaeng nakapula. Ngumisi lang si Sabrina sa loob-loob niya. Tingnan natin kung sinong kukunin ni Mr. Sarmiento. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng main office. Isang lalaking may otoridad ang lumabas. Siya si John Carlos Sarmiento. Sa unang tingin pa lang naramdaman na ni Sabrina ang kakaibang kaba. Matangkad ito, ang buhok ay maayos na nakagel at ang mga mata nito tila nakamamatay sa talim. Next, sigaw ni Carlo. Hindi man lang tinitingnan ng mga aplikante. Pumasok ang babaeng nakapula. Pagkalipas ng 2 minuto, lumabas tong umiiyak dahil sa sobrang lupit ng mga tanong ni Carlo. Isa-isang pumasok ang mga aplikante at isa-isa rin silang lumabas na bigo. Hanggang sa siya na ang uli. Next, the last one, dinig niyang sigaw mula sa loob. Huminga ng malalim si Sabrina, inayos ang kanyang higad na kilay at pumasok sa loob. Good morning, sir. Ako po ang inyong magiging sekretary. Masiglang bati ni Sabrina, sabay pakita ng kanyang mga ngipin na nilagyan niya ng kaunting tinga-tinga. Kunwari, gamit ang tsokolate. Dahan-dahan, nagangat ang tingin si Carlo mula sa kanyang mga papeles. Ang kanyang mga mata dumaan sa makapal na kilay ni Sabrina, sa lila niyang pisngi at sa buhok sa kanyang nonal. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, si John Carlos Sarmiento ang kanyang swivel chair. Napaatras siya. What in the world are you? Gulat na tanong ng binata. Ako po ang inyong pangarap, sir, ang ugly secretary ninyo. Nakangiting sagot ni Sabrina. Dito nagsimula ang laro ng tadhana. Sa loob ng opisinang yon, hindi alam ni Carlo na ang babaeng sa tingin niya isumpa sa kanyang paningin ang siyang magiging kaisa-isang babae na nagpapatibok sa kanyang pusong bato. Nanatiling nakatitig si Carlo kay Sabrina. Parang hindi siya makapaniwala na may taong nagtataglay ng ganong klaseng disenyo sa mukha. Ang makapal na blush on ni Sabrina ay tila ba pintura na basta na lamang itinapon sa kanyang pisngi at ang kanyang unibrow ay tila gustong kumawala sa kanyang noo. You're hired, tipid na sabi ni Carlo pagkalipas ng mahabang katahimikan. Nanlaki ang mga mata ni Sabrina sa likod ng kanyang makapal na salamin. Hired agad, sir? Hindi niyo man lang ba itatanong kung marunong akong mag-type o mag-organize ng files? Tumayo si Carlo at lumakad papalapit sa kanya. Mas talong kinabahan si Sabrina. Ang bango ni Carlo, amoy mamahaling kahoy at sariwang hangin ay tila sumasakal sa kanyang katinoan. I don't care about your skills right now. Mapag-aaralan yan. Malamig na sabi ni Carlo habang nakapamulsa. Ang kailangan ko ay ang mukhang yan. I've had 10 secretaries in the last 6 months. Lahat sila puro landi ang inuuna. Lahat sila akala maiuuwi sa kasalan ng pagiging empleyado ko. But you? Tiningnan ni Carlo ang nunal ni Sabrina na mayroong buhok. You are the perfect repellent. Walang kahit sinong board member o kliyente ang mag-aakala na may relasyon tayo. At sigurado ko hindi ka rin magtatangka na akitin mo ko dahil alam mo ang limitasyon mo. Kahit bahagi to ng plano, naramdaman ni Sabrina ang pait ng mga salita ni Carlo. Grabe naman to. Porket pangit sa paningin niya, wala nang karapatang magmahal? Opo, sir. Marinaw po. Trabaho lang, walang personalan. Sagot ni Sabrina. Pilit pinatitigas ang boses. Ang espesyal na panuntunan. Nilapag ni Carlo isang makapal na folder sa lamesa. Basahin mo yan. Yan ang employment contract mo. Salary is 150,000 pesos. Benefits included, pero may isang special rule sa page 5. Mabilis binuksan ni Sabrina ang pahina. Nakasulat doon in bold letters. Clause 10A. The no falling in love rule. The secretary shall not, under any circumstances, develop romantic feelings for the employer. Any sign of affection, flirting, or jealousy will result in immediate termination without pay. Maliwanag ba? Tanong ni Carlo. Ang mukha ay seryoso, walang bahid ng biro.
Maliwanag pa sa sikat ng araw, sir, sagot ni Sabrina. Huwag kayong mag-alala, hindi ko po ipagpapalit ang 150,000 para lang sa inyo. Bahagyang kumunot ang noo ni Carlo. Parang nasakta ng ego niya sa sinabi ni Sabrina pero agad din tong nawala. Good, you start now. Coffee, black, no sugar. Dalhin mo sa meeting room in 5 minutes. Habang papunta sa pantry, naging center of attraction si Sabrina. Ang mga empleyado sa hallway ay nagbubulungan. Siya na ba ang bagong secretary? Grabe, mukhang nagkamali yata ang HR o baka naman Halloween edition ang kinuha ni Sir. Hindi sila pinansin ni Sabrina. Ang nasa isip niya ay ang kape. Ngunit dahil hindi siya sanay sa suot niyang malaking sapatos na ukay-ukay, bigla siyang natisod sa gilid ng carpet pagpasok sa meeting room. Splash! Ang mainit na kape hindi tumalsik sa sahig. Tumalsik to diretso sa dibdib ni John Carlos Sarmiento na nooy seryosong nakikipag-usap sa mga investors. Natahimik ang buong kwarto, ang puting polo ni Carlo na bahira ng maitim na kape. Diyos ko, sir, sorry po. Yung kape nyo naging design na sa polo ninyo? Tarantang lumapit si Sabrina. Kinuha niya ang panyo at agad na ipinuna sa dibdib ni Carlo. Get off me! Bulyaw ni Carlo pero huli na. Sa sobrang pagmamadali ni Sabrina, hindi niya namalayan, sobrang lapit na ng mukha niya sa mukha ni Carlo. Ang kanyang makapal na salamin, sumagi sa ilong ng binata. Ngunit sa pagkakataong yon, tumigil ang mundo ni Sabrina. Mula sa malapitan, nakita niya ang mahahabang pilikmata ni Carlo. Nakita niya ang perpektong hugis ng labi nito at ang puso niya ang traidor na nagsimulang tumambol na napakabilis. Dugdug, dugdug. I said, stay away. Inis na tinulak ni Carlo ang kamay ni Sabrina. Sorry po sir, laban ko na lang po yan. Iuubo ko po, ako na po mag-fossil wash. Hand wash? Nauutal na sabi ni Sabrina. Tiningnan siya ni Carlo ng matalim. Ang galit sa mga mata nito ay sapat na para matunaw ang kahit na sino. First day, Sabrina. First day at nagkakalat ka na? Go back to your desk. Huwag kang magpapakita sa akin hanggat hindi ko sinasabi. Lumabas si Sabrina na bagsak ang balikat. Naku naman, Sabrina. Unang araw pa lang muntik ka nang matanggal. At higit sa lahat, bakit ganun? Bakit parang ang gwapo niya kahit galit? Huminga siya ng malalim. Hinawakan ang kanyang pisngi. Kailangan niyang mag-ingat dahil sa likod ng makapal na blush on, unti-unti nang nagiinit ang kanyang mukha. Hindi dahil sa makeup, kung hindi dahil sa isang lalaking bawal niyang mahalin. Lumipas ang ilang oras matapos ang insidente ng kape at nanatili si Sabrina sa kanyang mesa sa labas ng opisina ni Carlo. Nakatitig siya sa kanyang computer screen pero ang totoo, ang utak niya ay lumilipad. Huwag kang mahuhulog, Sabrina. Tandaan mo ang clause 10A. Bulong niya sa sarili habang pilit na inaayos ang kanyang makapal na salamin na sadyang pinatabingi niya. Maya-maya bumukas ang pinto. Lumabas si Carlo, nakasuot na ng bagong polo. Isang kulay asul na seryosong-seryoso ang dating. Halatang katatapos lang nito sa meeting at hindi maganda ang timpla ng mukha. Sabrina, follow me. We're going to a construction site inspection. Malamig na utos nito nang di man lang siya tinitingnan. Ngayon na po, sir. Paano po itong mga files na pinapa-encode ninyo? Iwan mo na muna yan. I need someone to take notes at bilisan mo. Ayoko nang pinaghihintay ako. Ang biyaheng pa-fall. Sa loob ng elevator, silang dalawa lang. Ramdam ni Sabrina ang tensyon. Ang amoy ni Carlo ay tila isang magnet na humihila sa kanya. Para hindi mahalata na tinititigan niya ang refleksyon ng binata sa pinto ng elevator, kinuha ni Sabrina ang kanyang maliit na salamin at kunwari nag-retouch ng kanyang higad na kilay. Stop doing that, biglang sabi ni Carlo. Ang alin po, sir, ang pagiging maganda? Biro ni Sabrina, sabay kurap sa mga matang may makapal na maskara. Ang pagpapapangit talo sa sarili mo, it's distracting, sagot ni Carlo na may halong inis pero may kasamang kakaibang titig. Bakit ba ganyan ang ayos mo? Wala ka bang matinong salamin o suklay? Ganito po talaga ang uso sa probinsya namin, sir. High fashion po ang tawag dito, ang dugyot chic. Pagsasinungaling niya habang pilit na itinatago ang kaba. Hindi na sumagot si Carlo pero napansin ni Sabrina na bahagyang gumalaw ang gilid ng labi nito. Ngumiti ba siya? Tanong ni Sabrina sa sarili. Hindi, baka nandiri lang.
Pagdating sa site, ang init ay nakakapaso. Suot ang kanilang mga hard hats, sumunod si Sabrina kay Carlo habang naglalakad ito sa gitna ng mga bakal at semento. Kahit mainit, hangang-hanga si Sabrina sa talino ni Carlo. Alam nito ang bawat detalye ng gusaling pinapatayo. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad, isang malakas na hangin ang umihip. Ang alikabok pumasok sa mga mata ni Sabrina dahil sa makapal niyang salamin at pawis na humahalo sa kanyang blush on. Bigla siyang nabulag sa paligid. "Aray! Ang mga mata ko!" sigaw ni Sabrina. Sa di inaasahang pagkakataon, apakan niyang isang maluwag na tabla. "Sabrina, look out!" Bago pa siya tuluyan na bumagsak, sa maputik na bahagi ng site, isang malakas na braso ang yumakap sa kanyang bewang. Hinila siya ni Carlo palapit sa matigas itong dibdib. Dahil sa impact, nalaglag ang makapal na salamin ni Sabrina. Sa ilang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salamin, walang harang. Nakita ni Carlo ang mga mata ni Sabrina, ang totoong mga mata nito na kulay kape. Walang salamin, walang harang. Nakita ni Carlo ang mahahabang pilikmata at puno ng inosenteng ganda. Napatitig si Carlo, parang may kung anong kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. "You!" bulong niya. Nagpanik si Sabrina. Alam niya na kapag hindi siya gumalaw, mabubuking ang kanyang itinatago. Mabilis niyang pinikit ang mga mata at sadya ng hiningahan ng malakas si Carlo sa mukha habang kunwari ay humihingal. "Sir, salamat po. Akala ko kukunin ako ni Lord," sabi ni Sabrina sa kanyang boses na ginawang parang boses na lalaki sa kaba. Agad siyang binitawan ni Carlo na tila ba napaso. "Get your glasses. Ang clumsy mo talaga." Mabilis na pinulot ni Sabrina ang kanyang salamin at isinuot ito, kahit may putik na ang gilid. "Sorry po, sir. Masyado lang po akong nabigani sa view. Ang ganda po kasi ng semento ninyo, oh." Tumalikod si Carlo. Pilit na itinatago ang bilis ng tibok ng kanyang puso. "Mag-ingat ka. Ayokong madumihan ang sasakyan ko ng putik mo." Habang naglalakad palayo si Carlo, hinawakan ni Sabrina ang kanyang dibdib. "Diyos ko, Sabrina, isang kabanata palang muntik ka ng mabuko. Pero bakit ganun? Ba't parang ayoko nang bumitaw sa yakap niya kanina?" Hindi alam ni Sabrina, habang naglalakad si Carlo sa unahan, ay hinawakan din ito ang kanyang sariling dibdib. "Bakit ang ganda ng mga mata ng babaeng yan?" tanong ni Carlo sa sarili. Gutom lang siguro to. Ngunit hindi alam ng dalawa, ang ugly secretary ay nagsisimula ng maging beautiful distraction sa buhay ng isang seryosong CEO. Pagbalik sa opisina galing sa site, hindi na mapakali si Carlo. Ang imahe ng mga mata ni Sabrina, ang mga matang nakita niya ng matanggalang salamin nito ay tila ba nakaprint na sa kanyang isipan. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang secretary na abala sa pag-encode, habang ang mukha nito ay muling nababalot ng makapal at tila clown-style na blush on. Imposible, sa ulo ni Carlo. Baka nadala lang ako ng gutom o ng init sa site? Ang overtime. Sumapit ang 7:00 ng gabi. Malakas ang buhos ng ulan sa labas. Karamihan sa mga empleyado ay nakauwi na, ngunit si Sabrina na natiling nakadikit sa kanyang lamesa. Kailangan niyang tapusin ang mga reports para mapatunayan na karapat-dapat siya sa 150,000 pesos na sweldo. "Sabrina, hindi ka pa ba uuwi?" tanong ni Carlo habang lumalabas ng kanyang opisina. Bit-bit ang kanyang briefcase. "Malapit na po, sir. Kaunti na lang po itong liquidation reports," sagot ni Sabrina nang hindi tumitingin. Dahil sa pagod, bahagyang nabura ang eyeliner ng kanyang noo. Kaya naman, ang kanyang unibrow ay medyo humaba pababa sa kanyang ilong. Lumapit naman si Carlo. Sa hindi may paliwanag na dahilan, naawa siya sa kanyang sekretarya. "Itigil mo na yan. I'll drive you home. Mahirap sumakay. Baha na sa labas." "Naku sir, wag na po. Baka madumihan pa ang leather seat ng kotse ninyo. Sanay naman po ako makipagbuno sa baha," tanggihan ni Sabrina. Ang totoo, natatakot siya na masyadong mapalapit kay Carlo at baka lalo pang magwala ang puso niya. "That's an order, Sabrina. Get your things." Sa loob ng sasakyan, tanging tunog ng ulan at ang mahinang tugtog ng radyo ang maririnig. Sobrang lamig ng aircon, kaya naman si Sabrina nagsimulang manginig. Napansin to ni Carlo. "Are you cold?" tanong ni Carlo.
Konti lang po, sir. Parang nasa freezer lang po ako. Okay lang? Biro ni Sabrina habang nakayakap sa sarili. Walang sabi-sabi hinubad ni Carlo ang kanyang mamahaling suit jacket at ibinigay ito kay Sabrina. Wear it. Ayokong magkasakit ka at mawalan ako ng sekretarya bukas. Nang maisuot ni Sabrina ang jacket, agad siyang binalot ng amoy ni Carlo. Napapikit siya. Lord, tulong! Ang hirap hindi mahalin ng lalaking to. Dasal niya sa isip. Habang tumatagal ang biyahe, biglang kuminto ang makina ng sasakyan sa gitna ng isang madilim na kalsada. What happened? Ines na sabi ni Carlo. Sinubukan niyang i-start ang kotse pero ayaw na nitong gumana. Great, terrible timing. Dahil sa lakas ng ulan, hindi sila makalabas. Nanatili silang nakakulong sa loob ng maliit na espasyo ng sasakyan. Doon sa gitna ng kadiliman at tanging ilaw mula sa dashboard, nagsimulang maging seryosong usapan. Sabrina, tawag ni Carlo. Po, sir? Bakit mo ginagawa ito? Sa talino mo, bakit pumayag kang maging ugly secretary? You could have worked anywhere else. Huminga naman na malalim si Sabrina. Para sa pamilya, sir. Si nanay kasi, kailangan ng operasyon at ang mga kapatid ko nag-aaral pa. Hindi naman po mahalaga kung mukha kong katatawanan sa labas basta sa loob ng bahay namin, busog kami at ligtas. Natahimik si Carlo, hindi niya akalaing ang babaeng inaakala niyang joke lang ay may ganito pala kalalim na paninindigan. I admire your grit, mahinang sabi ni Carlo. Tumingin siya kay Sabrina. Sa dilim, hindi na masyadong halata ang makapal na makeup nito. Ang nakikita na lang ni Carlo ay ang matangos na ilong at ang mapapulang labi ni Sabrina na kanina pa niya gustong titigan. Sir, may tatanong po ako, sabi ni Sabrina. Bakit po ba ayaw nyo na may ma-inlove sa inyo? Dahil ba takot kayo masaktan? Tumingin si Carlo sa labas, sa ulan. Love is a distraction. My father lost everything because of love. I won't make the same mistake. Pero sir, hindi naman po napipigilan ng puso. Minsan kahit anong pilit mong wag mahulog, kusa ka na lang nadudulas. Wika ni Sabrina na tila ba sa sarili niya to sinasabi. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong yon, dahan-dahang lumapit ang mukha ni Carlo kay Sabrina. Ramdam ni Sabrina ang mainit na hininga ng binata. Akala niya hahalikan siya nito. Akala niya ito na ang katapusan ng kanyang pagpapanggap. Ngunit biglang bumukas ang mga ilaw ng sasakyan. Nag-start na ang makina. The engine is back. Mabilis sasabi ni Carlo sabay layo. Ang kanyang boses nanginginig ng bahagya. Let's go. Baka hinahanap ka na sa inyo? Habang nagmamaneho si Carlo, hindi niya mapigilan na mapahawak sa manibela ng mahigpit. Halos nalimutan niya ang katabi niya ay ang ugly secretary niya. Dahil sa loob ng sasakyang yon, tanging ang mabilis sa tibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Si Sabrina naman napatingin sa bintana. Ang jacket ni Carlo suot pa rin niya at sa bawat singhot niya ng amoy nito, alam niyang mas lalo lang siyang mahihirapan sa kanyang misyon. Malas, bulong ni Sabrina. Mukhang ako ang unang lalabag sa Clause 10A. Kinabukasan, pumasok si Sabrina na may bagong determinasyon. Work mode lang, Sabrina. Kalimutan ang nangyari sa sasakyan. Pagpilit niya sa sarili. Ngunit pagdating niya sa 50th floor, isang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango na hindi kay Carlo ang sumalubong sa kanya. Isang matangkad na babae na parang modelong lumabas sa magazine ang nakaupo sa tapat ng opisina ni Carlo. Ito si Tiffany Montenegro, ang ex-girlfriend ni Carlo na ayaw siyang tantanan. Excuse me, who are you? Maarteng tanong ni Tiffany habang tinitingnan si Sabrina mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Are you the new janitress? Humigpit ang hawak ni Sabrina sa kanyang bag. Sekretary po ako ni Mr. Sarmiento. Ako si Sabrina. Secretary? Tumawa ng malakas si Tiffany. Oh my God, Carlos days and employees has really plummeted. Siguro naman di ka marunong mag-spell ng schedule sa sobrang kapalang blush on mo, no? Eksaktong lumabas si Carlo ng opisina at nakitang eksena. Tiffany, what are you doing here? Carlo, darling, I just wanted to see if the rumors were true. Is this really your secretary? She looks like a walking disaster. Turo ni Tiffany kay Sabrina. Inasahan na ni Sabrina na sasang-ayon si Carlo o kaya tatahimik na lang. Pero laking gulat niya nang humakbang si Carlo at tumayo sa tabi niya.
She is the most efficient secretary I've ever had, Tiffany. Malamig na sabi ni Carlo. And at least her face is real, hindi tulad ng iba na puro retoke pero wala namang laman ng utak. Sabrina, come inside. We have work to do. Naiwan si Tiffany na nakanganga ang bibig. Samantala, si Sabrina tila ba lumulutang sa lapaap habang sumusunod kay Carlo. Pinagtanggol niya ako. Sa loob ng opisina, naging abala si Carlo sa pagpirma ng mga dokumento. Napansin niya ang pananahimik na Sabrina. Don't mind her, sabi ni Carlo nang hindi tumitingin. Tiffany is just Tiffany. Salamat po pala kanina, sir. Kahit alam nating totoo naman ang sinabi niya na mukha akong disaster, mahinang sabi ni Sabrina. Biglang tumigil si Carlo sa pagsusulat. Tumingin siya kay Sabrina ng seryoso. Hindi ka disaster, Sabrina. You are unique. And I'd rather have someone unique like you around me than someone plastic. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong yun, gusto nang sabihin ni Sabrina ang totoo. Gusto niya nang tanggalin ang piluka at ang makapal na make-up, pero naalala niya ang kanyang nanay. Kailangan niya ang trabahong ito. Ang sorpresa sa pantry. Lunch break nang pumunta si Sabrina sa pantry para kumain ng baon niyang adobo. Ngunit laking gulat niya na makita niya si Tiffany na naroon din, kausap ang ilang empleyado. I'm telling you, may lihim na dahilan kung bakit kinuha ni Carlo yung pangit na yan, sabi ni Tiffany sa mga empleyado. Baka naman may nakatagong anting-anting yan. Nang makita ni Tiffany si Sabrina, kinuha nito ang baso ng juice at hindi sinasadya natapon to sa suot na checkered polo ni Sabrina. Oops, my hand slipped. Sorry, Secretary Ugly. Nakangising sabi ni Tiffany. Nanginig sa galit si Sabrina pero bago pa siya makasagot, may humawak na sa braso niya, si Carlo. Kanina pa pala to nakamasid. Tiffany, get out, now! Maotoridad na utos ni Carlo. But Carlo, I said out, and don't you ever step foot in this company again? Nang makaalis si Tiffany, kinuha ni Carlo ang kanyang panyo. Sinimulang punasan ng basang bahagi ng damit ni Sabrina. Are you okay? 2 p.m. Habang paalis si Carlo, napahawak si Sabrina sa kanyang dibdib. Ang selos na naramdaman niya kay Tiffany kanina napalitan ng takot. Takot na baka hindi lang niya kayang panindigan ang Clause 10A dahil sa bawat araw na lumilipas, ang pagpapanggap niya unti-unti nang ginigiba sa totoong nararamdaman. Ang tensyon sa pagitan ni na Carlo at Sabrina ay tila isang kuryenteng hindi namamatay. Simula na ipagtanggol ni Carlo si Sabrina kay Tiffany, naging mas maingat ang dalaga. Alam niya, unti-unti nang nawawala ang pader na itinayo ni Carlo laban sa kanyang mga empleyado. Sabrina, kailangan natin pumunta sa isang charity gala mamayang gabi, bungad ni Carlo habang papasok ng opisina. I need you to be there. I'll be meeting some important donors. Sir, gala? Pero tingnan niyo naman po ang itsura ko. Baka mapagkamalan akong multo sa gitna naman nakagown. Pag-aalala ni Sabrina. Sa isip-isip niya, ito ng pinaka-peligrosong sitwasyon. Ang mga gala maliwanag, maraming tao, higit sa lahat kailangan niya maging presentable. I don't care about what they think, sagot ni Carlo, sabay abot na isang paper bag. I bought your dress, wear it, at ayusin mo ng kaunti yung sarili just for tonight. Sa loob ng restroom ng kumpanya, binuksan ni Sabrina ang paper bag. Isang eleganteng black cocktail dress ang laman noon. Simple pero halatang napakamahal. Patawarin niyo po ako, nanay, pero kailangan kong bawasan ang pangit factor ngayong gabi, bulong ni Sabrina. Di niya tinanggal lahat ng makeup pero binura niya ang unibrow. Inayos niya ang kanyang tunay na kilay na dating nakatago lang sa ilalim ng eyeliner. Binawasan ang lila sa kanyang pisngi at pinalitan to ng manipis na blush. Di pa rin niya tinanggal ang nunal pero di na to kasing laki ng dati. Nang isuot niyang dress at tanggalin ang kanyang makapal na salamin dahil may dala siyang contact lenses na bihira niyang gamitin. Isang ibang babae ang humarap sa kanya sa salamin. Isang babaeng maganda, elegante at may class. Hala, Sabrina. Baka makilala ka niya, kaba niyang sabi. Mabilis niyang sinuot muli ang kanyang makapal na salamin para lang may maskara pa rin siya. Ang gala night. Pagdating nila sa venue, lahat ng mata na kay Carlo. Ngunit nang makita nila ang kasama nitong ugly secretary, nagsimula ang bulong-bulungan. Sino yan?
Bakit kanya ng ayos ang sekretary ni Sarmiento? Sayang ang dress, di bagay sa mukha. Naririnig yon ni Sabrina at gusto niyang lumubog sa kinatatayuan. Pero si Carlo sa halip na mahiya, lalong hinawakan ang siko ni Sabrina at iginiya siya sa gitna ng bulwagan. You look different tonight, bulong ni Carlo sa kanyang tenga. Ang mainit na hininga nito nagpatayo ng balahibo ni Sabrina. Maganda ba, sir? Better, tipid na sagot ni Carlo. Pero ang mga mata nito hindi maalis-alis sa labi ni Sabrina. Ang sayaw ng katotohanan. Nagsimulang tumugtog ang isang mabagal at romantikong kanta. Hinila ni Carlo si Sabrina sa dance floor. Sir, hindi po ako marunong sumayaw. Baka mapakan ko ang sapatos niyo na mas mahal pa sa buhay ko. Pagtanggi ni Sabrina. Just follow my lead, sabi ni Carlo. Pinatong niya ang may kamay ni Sabrina sa kanyang balikat at dahan-dahan hinawakan ng bewang ng dalaga. Sa gitna ng sayaw, tila nawala ang mga tao sa paligid. Ang tanging naririnig ni Sabrina ay ang malakas at tibok ng puso ni Carlo o baka puso niya yon. Dahil sa sobrang lapit nila, ang salamin ni Sabrina nagsimulang magmura o mag-fog dahil sa init ng kanilang mga katawan. Tinanggal niya to sandali para punasan. Sa sandaling yon, sakto, tumama ang spotlight sa kanila. Nakita ni Carlo ang buong mukha ni Sabrina nang walang salamin. Ang mga mata nitong nangungusap, ang mahahabang pilik mata at ang mukhang tila isang painting sa ganda. Kahit may kaunting blush on at ang maliit na nunal, hindi na naitatago ang tunay na ningning ni Sabrina. Napatigil si Carlo sa pagsasayaw. Sabrina, who are you exactly? Sir? Mabilis binalik ni Sabrina ang kanyang salamin. Ako po si Sabrina, ang sekretary ninyo? No. Hinawakan ni Carlo ang baba ni Sabrina at iniharap to sa kanya. I've been watching you, your efficiency, your kindness, and how this. Bakit kailangan mo magtago sa likod ng lahat ng pinturang ito? Bago pa makasagot si Sabrina, biglang lumapit si Tiffany na may dalang baso ng wine. Galit na galit to na makitang magkayakap ang dalawa. This is too much. Carlo, you're dancing with this monster? Sigaw ni Tiffany. Sa sobrang selos, akmang isasabi nito ang wine sa mukha ni Sabrina. Mabilis sinarangan ni Carlo si Sabrina. Ang wine ay tumama sa likod ni Carlo pero ang ilang patak ay tumalsik sa mukha ni Sabrina, diretso sa kanyang nunal. Dahan-dahang natunaw ang makeup. Ang itim na tinta ng nunal ay dumaloy pababa sa kanyang pisngi na nagpapakita ng porselanang balat sa ilalim nito. Nanlaki ang mga mata ni Tiffany. Nanlaki rin ang mga mata ni Carlo. Your mole, it's bleeding? Takang tanong ni Carlo, sabay haplo sa pisngi ni Sabrina. Napagtanto ni Sabrina ang nangyayari. Kailangan ko na pong umalis, sir. Sorry po. Tumakbo si Sabrina palabas ng gala. Iniwan si Carlo na nakatayo sa gitna ng dance floor, hawak-hawak ang panyong may bahid ng itim na tinta at ang katotohanan na unti-unti nang nabubunyag. Sabrina Amory, bulong ni Carlo. Ano ba talaga ang nilalaro mo? Matapos ang insidente sa gala, hindi nakatulog si John Carlo. Paulit-ulit naglalaro sa kanyang isipan ang eksena kung saan nabura ang isang bahagi ng nunal ni Sabrina. Ang nakita niyang balat sa ilalim noon, di tulad ng isang babaeng hindi marunong mag-ayos. Yon ay balat na mala porselana, makinis at tila nagniningning. Hindi maaari, bulong ni Carlo habang nakatingin sa bintana ng kanyang penthouse. Bakit siya magpapanggap na pangit para lang sa trabaho? Kinabukasan, pumasok si Sabrina na tila walang nangyari. Mas pinakapal pa niya ang kanyang blush on at mas kinulong kanyang buhok para pagtakpan ang muntik ng pagkabuking. Ngunit pagkaupo niya sa kanyang mesa, agad siyang pinatawag ni Carlo. Pumasok si Sabrina sa opisina nang may halong kaba. Good morning, sir. Ito na po ang kape ninyo. Black as your soul. Ay, black as you like it po pala. Biro niya, pilit binabalik ang masayang disposisyon. Hindi kinuha ni Carlo ang kape. Sa halip, lumapit siya kay Sabrina at tinitigan to ng diretsyo sa mga mata. Sabrina, may gusto ka bang sabihin sa akin tungkol sa nangyari kagabi? Kagabi po? Yung wine. Sayang po yung suit nyo, sir, pero wag kayo mag-alala. Yung lunal ko po, water resistant na siya ngayon. Sagot ni Sabrina sabay turo sa kanyang muling nabuong peking nunal. Enough with the games. Seryosong sabi ni Carlo.
Hinila niya ang isang drawer at nilabas ang panyo na may bahid ng itim na tinta kagabi. Ito ang tinta mula sa nunal mo at ito. Nilabas niya ang isang profile folder. Itong record mo sa HR. Walang kahit isang litrato mo nung high school o college na nakalagay dito. Bakit? Napalinok si Sabrina. Sir, mahihain po kasi ako sa camera. O baka, dahil kapag nakita ko ang totoong ikaw, malalaman kong niloloko mo lang ako? Humakbang paabante si Carlo hanggang sa mapadikit si Sabrina sa padera. Clause 10A, Sabrina. Bawal lang ma-inlove. Pero di ba dapat may clause din tungkol sa pagsisinungaling? Sa sobrang lapit nila ramdam ni Sabrina ang bawat hininga ni Carlo. Ang galit sa mga mata ng binata ay unti-unti napapalitan na isang emosyong hindi nito may paliwanag. Di na makahinga ng maayos si Sabrina. Ang puso niya parang tambol na nagwawala. Sir, kailangan ko na pong bumalik sa mesa ko. Di na natapos ni Sabrina ang sasabihin dahil biglang nilapat ni Carlo ang kanyang mga labi sa labi ng dalaga. Isang halik na puno ng pagtataka, galit at matagal nang tinatagong atraksyon. Naniga si Sabrina. Dapat siyang lumayo, dapat siyang magalit. Pero ang kanyang mga kamay tila may sariling isip at dahan-dahan humahawak sa mga braso ni Carlo. Nang umiwalay si Carlo, kapwa sila hingal na hingal. Ang blush on ni Sabrina kumalat na sa mukha ni Carlo at ang salamin ng dalaga tumabingi na. You're fired, mahinang sabi ni Carlo pero ang boses niya walang galit. Puno ito ng kalituhan. Sir? Umalis ka na, Sabrina. Bago ko pa makalimutang sekretary kita at hindi kung sino mang tinatago mo sa likod ng maskarang yan. Ang pagbagsak ng maskara. Umalis si Sabrina na tumutulo ang luha, hindi dahil sa natanggal siya sa trabaho, kundi dahil alam niyang nahulog na siya ng tuluyan. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, sinalubong siya ng kanyang nanay. Anak, bakit ka umiiyak at bakit ang dumi ng mukha mo? Humarap si Sabrina sa salamin. Kinuha niya ang isang bulak na may baby oil at dahan-dahang binura ang lahat. Ang makapal na blush on, ang higad na kilay at ang nunal na naging simbolo ng kanyang pagpapanggap. Sa ilalim ng lahat ng yon, lumitaw ang tunay na Sabrina Amory Corpus. Isang babaeng may malaanghel na mukha pero may pusong sugatan. Nay, ayoko na pong magtago, hikbi niya. Pero paano ko siya babalikan kung ang minahal niya o ang kinasusuklaman niya ang taong di naman talaga ako? Hindi alam ni Sabrina sa labas ng kanilang maliit na bahay nakaparadang isang pamilyar na itim na sasakyan. Si Carlo, na sinundan siya gamit ang address sa kanyang resume, ay nakatingin sa bintana. Mula sa malayo, nakita ni Carlo ang isang babaeng nakatayo sa tapat ng salamin sa loob ng bahay. Isang babaeng napakaganda na tila isang panaginip. Doon niya napatunayan ang lahat. So, it was you all along, bulong ni Carlo. My ugly secretary was the most beautiful woman I've ever seen. Ngunit sa halip pumasok at kumprontahin siya, pinandar ni Carlo ang sasakyan at umalis. May plano siya, isang planong magpapabago sa laro nilang dalawa. Isang linggo nang lumipas simula nang huling makita ni Sabrina si Carlo. Inasahan niyang padadalan siya ng formal na termination letter pero wala siyang natanggap. Sa halip, isang mensahe mula sa HR ang bumulabog sa kanyang umaga. Miss Corpus, please report to the Sarmiento Resort in Batangas. Mr. Sarmiento needs his personal secretary for a week-long executive retreat. Failure to show up means breach of contract. Breach of contract? Pero sinabihan niya ako ng fired, reklamo ni Sabrina. Pero nang maisip ang malaking penalty na nakasulat sa kontrata, wala siyang nagawa. Sa pagkakataong to, nagpa siya si Sabrina na bawasan ang kanyang disguise. Di na siya naglagay ng makapal na blush on, pero sinuot pa rin niya ang kanyang malaking salamin at tinali ng mahigpit ang kanyang buhok. Trabaho lang to, Sabrina. Isang linggo lang tapos aalis na ako ng tuluyan. Ang pagkikita sa paraiso. Pagdating niya sa Marangyang Resort, sinalubong siya ng sariwang hangin at ang tunog ng mga alon. Pero ang kapayapaan niya ay agad naputol nang makita niya si Carlo na nakaupo sa tabi ng pool. Nakasuot lamang ng board shorts at shades. You're late, bungad ni Carlo nang hindi tumitingin sa kanya. Sorry po sir. Akala ko po kasi fired na ako eh. Diretsong sabi ni Sabrina. Binaba ni Carlo ang kanyang shades at tiningnan si Sabrina. Napansin niya ang pagbabago sa ayos nito. Mas malinis, mas tao tingnan.
I changed my mind. Kailangan ko ng sekretary na mag-aayos ng mga dokumento para sa merger, and since ikaw ang nakakaalam sa lahat ng files ko, ikaw ang nandito. Inutusan siya ni Carlo na mag-ayos ng mga papel sa isang lamesa malapit sa kanya. Habang nagtatrabaho, hindi maiwasan ni Sabrina na mapatingin sa matikas na pangatawan ng binata. Ang bawat patak ng tubig mula sa pool na gumugulong sa dibdib ni Carlo ay tila sinusubok ang kanyang Class 10A. Sa gitna ng kanilang trabaho, bigla dumating ang isang grupo ng mga business partners ni Carlo. Kasama nilang isang mayamang negosyante na si Marco Valderrama. "Carlo, my man!" bati ni Marco. Pero agad naunahan ng titig nito si Sabrina. "At sino tong kasama mong kakaiba ang ganda?" Napakunot ang noon ni Carlo. "She's my secretary, Sabrina." "Secretary? Bakit tinatago mong gantong hiya sa likod ng malaking salamin?" Lumapit si Marco kay Sabrina at kinuhang kamay nito para halikan. "Hi Sabrina, I'm Marco. If you ever get tired of working for this guy that's grumpy, my office is always open for someone as intriguing as you." Biglang tumayo si Carlo. Ang kanyang mukha naging kasing dilim ng gabi. "The meeting starts in 10 minutes, Marco, and Sabrina is busy." Nang makaalis si Marco, lalong naging masungit si Carlo. "Don't entertain him. Marco is a womanizer." "Sir, nagiging polite lang naman po ako." Depensa ni Sabrina. "Polite? You were smiling at him like a schoolgirl," bulyaw ni Carlo. "Remember the rules, Sabrina. No falling in love. Hindi lang sa akin kundi sa kahit kanino habang empleyado kita." "Bakit po, sir? Selos po ba kayo?" Matapang na tanong ni Sabrina. Natahimik ang paligid. Tanging ang hampas ng alon ang naririnig. Humakbang si Carlo palapit kay Sabrina hanggang sa maramdaman ng dalaga ang init ng balat ng binata. "Hindi ako nagsiselos," bulong ni Carlo. Ang boses ay malalim at mapanganib. "Gusto ko lang siguraduhin ang atensyon mo nasa trabaho lang at sa akin lang." Bago pa makasagot si Sabrina, biglang hinila ni Carlo ang tali ng kanyang buhok, dahilan upang bumagsak ang kanyang mahaba at bagsak na buhok sa kanyang mga balikat. "From now on, no more glasses and no more fake moles while we're here," utos ni Carlo. "I want to see the face of the woman who's been playing games with me." Napahawak si Sabrina sa kanyang dibdib. Ang maskara niya unti-unti nang tinatangay ng hangin ng Batangas at kasabay nito ang kanyang puso, tila handa na rin kayang magtago. "Paano ko pipigilan ang sarili ko kung siya na mismo ang nagtanggal sa harang sa pagitan naming dalawa?" Isip ni Sabrina habang nakatingin sa mga mata ni Carlo na puno ng di may paliwanag na pagnanasa. Nanginig ang mga kamay ni Sabrina habang dahan-dahan tinatanggal ang kanyang makapal na salamin. Gaya ng iniutos ni Carlo, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw sa Batangas, lumitaw ang kanyang mga matang kanina pa ay tinatago. Malinaw, mapupungay at puno ng kaba. "Ayan na, sir. Wala nang salamin. Wala nang tali ng buhok," mahinang sabi ni Sabrina. "Masaya na po ba kayo?" Hindi sumagot si Carlo. Nanatili siyang nakatitig sa mukha ni Sabrina, tila ba sinusubukan i-memorize ang bawat anggulo nito. Ang galit kanina lang, napalitan na nagpapaalab sa kanyang boses, ay biglang naglaho. Napalitan ng paghanga na hindi niya na kayang itago. "You're beautiful," putol ni Carlo. "Sabihin mo sa akin ang totoo, Sabrina. Bakit kailangan mong magpanggap? Bakit kailangan maging ugly secretary?" Di na nakayanang magsinungaling ni Sabrina. Sa harap ng lalaking unti-unti nang nagnanakaw sa kanyang puso, ibinuhos niyang lahat. "Dahil sa mundo ng mga katulad niyo, sir, ang ganda ay isang abala. Nung huling trabaho ko, hindi ang talino ko ang tiningnan kundi ang katawan ko. Binastos ako ng boss ko dahil akala niya porket maganda ako, madali akong makuha." Simula ni Sabrina habang may luhang nagbabadyang pumatak. "Kailangan ko ng pera para sa operasyon ni nanay. Ayokong makuhang trabaho dahil sa mukha ko. Gusto ko makuha ko to dahil kaya ko." Natahimik si Carlo. Ang kanyang kamao nag-igting. Hindi dahil sa galit kay Sabrina, kundi dahil sa galit sa mga taong nagparamdam sa dalaga na kailangan niyang ikahiya ang sarili niyang ganda. "I'm sorry," sabi ni Carlo, isang salita na bihirang lumabas sa kanyang bibig. Ang mapanganib na laro. Dahil wala nang itinatago, naging mas magaan ang loob ni Sabrina. Pero hanggang yon ay ang naging dahilan para maging mas mapanganib ang sitwasyon.
Nang gabing yon, nagkaroon ng dinner party sa resort para sa mga investors. Inutusan ni Carlos si Sabrina na magsuot ng isang simpleng white sundress. Wala nang maskara, wala nang blush on, si Sabrina na lang, sa kanyang pinakapayak ngunit pinakamagandang bersyon. Pagpasok nila sa function hall, lahat napalingon. Si Marco Valderrama, na kanina pa naghihintay, halos malaglag ang panga. "Carlo, I thought you had an ugly secretary. Who is this goddess?" Bungad ni Marco, sabay lapit kay Sabrina. "Sabrina, is that really you? You look breathtaking." Hindi nakaligtas kay Sabrina ang pag-igting ng panga ni Carlo. "She is still my secretary, Marco. Focus on the merger, not on her." "Well, with a face like that, who can focus?" Biro ni Marco, sabay hawak sa bewang ni Sabrina para igigay ito sa buffet table. Hindi nakatiis si Carlo. Sa gitna ng pag-uusap ni Marco at Sabrina, biglang hinila ni Carlo ang kamay ng dalaga at dinala ito palabas, patungo sa isang pribadong bahagi ng dalampasigan kung saan ang taing ilaw ay ang liwanag ng buwan. "Sir, nasasaktan ako," reklamo ni Sabrina nang bitawan siya ni Carlo. "Bakit mo hinahayaang hawakan ka niya?" Bulyaw ni Carlo. "Alam mong may masamang balak ang lalaking yon." "Bakit ba kayo nagagalit? Sekretary niyo lang naman ako, di ba? Sabi niyo, reparent niyo lang ako." Ganti ni Sabrina. Ang kanyang damdamin sumasabog na rin. "Ano ang pakialam niyo kung may ibang lalaking tumitingin sa akin? Hindi ba dapat matuwa kayo dahil hindi na ako ugly?" "Dahil ayoko," sigaw ni Carlo, sabay hawak sa magkabilang balikat ni Sabrina. "Ayokong tumitingin sila sa'yo. Ayokong hinahawakan ka nila dahil sa bawat segundong kasama kita nakakalimutan ko na kung bakit ko ginawa ang rules na yan." "Bakit, sir? Bakit niyo ba ginagawa ito?" "Dahil mahal kita, Sabrina. Mahal kita. At hindi ko na alam kung paano pa ito titigil." Bago pa makasagot si Sabrina, muli, nilapat ni Carlo ang kanyang mga labi sa labi ng dalaga. Pero sa pagkakataong to, wala nang galit, wala nang pagdududa, isang halik ito na puno ng pag-amin, ng pangako at ng matagal lang tinatagong pagnanasa. Sa ilalim ng buwan, sa gitna ng huni ng mga alon, nawala ng lahat ng kontrata at rules. Ang tanging natiray si Carlo at ang kanyang anghel na si Sabrina. Ngunit sa dilim, isang flash ng kamera ang kislap mula sa malayo. Isang taong hindi nila napansin ang kumuha ng litrato ng kanilang lihim na pagtatagpo. Isang taong handang sirain lahat para makuha ang gusto. Ang gabi ng pag-amin ay tila isang panaginip na ayaw ng gisingan ni Sabrina. Sa bisig ni Carlo, naramdaman niya ang kaligtasan na matagal niya nang hinahanap, ngunit sa pagmulat ng mata ni Sabrina kinabukasan, isang malamig na katotohanan ang sumalubong sa kanya. Habang nag-aagahan sa balcony ng kanyang suite, nakatanggap si Sabrina ng isang envelope na iniwan sa ilalim ng kanyang pinto. Nang buksan niya ito, muntik na siyang himatayin. Naroon ang malilinaw na litrato ng kanilang paghahalikan ni Carlo sa dalampasigan kagabi. Kasama nito ang isang maikling sulat. "The ugly secretary is actually a gold digger in disguise. How would the board of directors react if they found out that their CEO is sleeping with a fraud? Leave Carlo or these photos go viral." Di na kailangan nulaan ni Sabrina kung sinong nasa likod nito. Maya-maya lang, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. "Nagustuhan mo ba ang memento ko, Sabrina?" Ang boses ni Tiffany, puno ng pait at tagumpay. "I saw everything. Your little transformation, your fake face and your cheap tactics to seduce Carlo." "Tiffany, ano bang gusto mo?" Nanginginig ang boses na sabi ni Sabrina. "Gusto kong umalis ka, ngayon din. Kapag nalaman ng mga investors na niloko mong kumpanya sa pamamagitan ng peking identity, babagsak ang stocks ng Sarmiento Group. Gusto mo bang maging dahilan ng pagbagsak ni Carlo?" Natahimik si Sabrina. Yun ang huling bagay na gusto niyang mangyari. Ang pangarap ni Carlo, ang pinaghirapan nito, hindi niya kayang sirain yon. Bumalik si Sabrina sa suite ni Carlo. Nakita niyang binata na nakangiti habang tinitingnan ang dagat. Tila bang bigat ng mundo ay nawala na sa kanyang mga balikat. "Sabrina, I was just about to call you. I want to tell the board that a special rule is officially cancelled." Masayang sabi ni Carlo. Pilit nang umiti si Sabrina kahit ang puso niya tila pinipiga. "Sir Carlo, may kailangan akong sabihin." Napansin ni Carlo ang pamumula ng mga mata ni Sabrina.
What's wrong? Is it about last night? Last night was a mistake. Matigas na sabi ni Sabrina. Tama ka nung una, Carlo. Love is a distraction at ako, napagod na ako sa pagpapanggap. Hindi ko na kayang pressure ng mundo mo. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Carlo. Anong sinasabi mo? Kagabi lang naramdaman mo ang atraksyon sa isang magandang mukha? Putol ni Sabrina. Pilit na pinapatigas ang loob. Pero ang totoo, kailangan ko lang ang pera. At ngayon nakuha ko ng loob mo ng isip ko. Hindi pala sulit lahat ng gulong to. I'm resigning, Carlo, effective immediately. Di makapaniwala si Carlo sa naririnig. Ang pag-ibig na kislap sa kanyang mga mata napalitan na matinding sakit at puot. So, it was all a game? Ang pagpapanggap mong pangit, ang pagkukunwari mong mabuti, para lang ba to sa pera? Pera lang naman ang mahalaga sa simula, hindi ba? Pagsisinungaling ni Sabrina. Salamat sa 150,000 a month. Malaking tulong na yon para sa amin. Kinuha ni Sabrina ang kanyang bag at nagmarcha palabas. Hindi niya na nilingon pa si Carlo dahil alam niya kapag nakita niyang luha sa mga mata nito, bibigay siya. Get out! Sigaw ni Carlo. Ang boses ay bumasag sa katahimikan ng resort. Umalis ka na at huwag ka nang magpapakita pa sa akin, Sabrina. I should have known better than to trust a woman with two faces. Sa labas ng resort, sumakay si Sabrina sa isang bus patungong Maynila. Doon niya ibinuhos lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Sinakripisyo niya ang sarili niyang kaligayahan para lang iligtas ang dangal ni Carlo. Habang papalayo ang bus, tiningnan ni Sabrina ang kanyang refleksyon sa bintana. Wala na ang makapal na make-up, wala na ang salamin. Pero sa likod ng kanyang malaanghel na mukha, ang kanyang puso ay tila naging isang malaking sugat na hindi na kailanman maghihilom. Hindi niya alam, sa likod ng mga puno, nakangisi si Tiffany habang pinapanood siya na umalis. Ngunit ang hindi alam ni Tiffany, si Carlo ay hindi basta-basta sumusuko at ang katotohanan ay may sariling paraan upang lumabas. Gaano man to kalalim ibaon? Isang linggo ang lumipas, ang mansyon ng mga Sarmiento naging kasing lamig ng isang libingan. Si Carlo ay bumalik na sa pagiging pusong bato, ngunit sa pagkakataong to mas malala. Hindi siya kumakain, hindi natutulog at ang lahat ng empleyadong nagkakamali agad niyang sinesesante. Sir, may bisita po kayo, si Miss Tiffany po? Takot na sabi ng bagong sekretary ni Carlo. Isang lalaki dahil ayaw niya nang makakita ng babae sa kanyang opisina. Papasukin mo, maikling sagot ni Carlo. Pumasok si Tiffany na may dalang mga bulaklak at isang matamis na ngiti. Carlo, darling, I heard about what happened. I'm so sorry that ugly fraud hurt you. But don't worry, I'm here now. We can start over. Tiningnan siya ni Carlo ng malamig. Tiffany, paano mo nalaman na umalis si Sabrina kung di ko naman sinasabi sa kahit kanino? Natigilan si Tiffany, ngunit agad ding nakabawi. I just heard rumors, people talk. Ang ebidensya. Hindi alam ni Tiffany na bago siya dumating, may isang tao na nagpadala ng package kay Carlo. Ito ay mula kay Marco Valderrama. Sa loob ng package, isang USB drive. At isang maikling sulat. Carlo, hindi ako mabuting tao pero ayoko ng mga manloloko. Nakita ng security team ko sa resort ang babaeng to. Naglalagay ng envelope sa ilalim ng pinto ng sekretary mo. Mukhang may ginawa siyang di maganda. Sinalang ni Carlo ang USB sa kanyang laptop. Bumungad ang CCTV footage. Malinaw na makikita si Tiffany may hawak na envelope. Lumingon-lingon at sinilid to sa ilalim ng pinto ni Sabrina. Tiffany, tawag ni Carlo. Ang boses parang bulong ng kamatayan. Anong laman ng envelope na iniwan mo sa pinto ni Sabrina sa resort? Namutla si Tiffany. What envelope? Carlo, I don't know what you're talking about. Huwag mo kong gagawing tanga. Bulyaw ni Carlo, sabay harap sa laptop sa kanya. Itong footage na to, anong ginawa mo sa kanya? Bakit siya biglang nagbago at umalis? Nanginginig na napaupo si Tiffany. I just wanted her gone. She's a fake, Carlo. Pinitsuran ko kayo sa beach. Sinabi ko sa kanya, sisirain kong reputasyon mo sa board kapag hindi siya umalis. I did it for us. For us? Tumawa ng mapait si Carlo. Walang us, Tiffany.
At dahil sa ginawa mo, mas lalo mo lang napatunayan na si Sabrina ang tayong babaeng totoong nagmahal sa akin. Dahil mas pinili niyang masaktan at iwan ako kaysa hayaan kang sirain ang pinaghirapan ko. Pinalayas ni Carlos sa Tiffany at tinawagan ng kanyang private investigator. Find Sabrina Amori Corpus. Ngayon din, I don't care kung nasaan siya. Dalhin niyo ko sa kanya. Matapos ang ilang oras, natunto nila ang address ni Sabrina na isang maliit na barangay sa labas ng lungsod. Pagdating ni Carlo, nakita niyang isang maliit pero malinis na bahay. Sa labas may isang babaeng naglalaba. Wala itong make-up, suot ay isang simpleng duster at ang buhok nakapusod lang. Pero sa mga mata ni Carlo, siya ang pinakamagandang tanawin sa mundo. Sabrina, tawag niya. Nabitiwan ni Sabrina ang hawak na palanggana. Carlo, anong ginagawa mo dito? Alam ko ng lahat, sabi ni Carlo habang dahan-dahang lumalapit. Alam ko ang ginawa ni Tiffany. Alam ko kung bakit ka nagsinungaling. Umiling si Sabrina habang tumutulo ang luha. Hindi mo ako dapat pinuntahan dito. Magkaiba ang mundo natin, Carlo. Isa lang akong ugly secretary na nagpapanggap... Hindi. Putol ni Carlo sabay hawak sa kanyang mga kamay. Isa kang babaeng may pinakamagandang puso na nakilala ko. Nabulag ako ng sarili kong rules, Sabrina. Nabulag ako ng galit ko sa mundo kaya hindi ko agad nakita na sa likod ng lahat ng maskara mo, ikaw lang kaisa-isang katotohanan sa buhay ko. Pero paano ang board? Paano ang kumpanya? Tanong ni Sabrina. Let them talk, sagot ni Carlo. I'd rather lose the company than lose you again. Pero hindi ako mawawalan dahil ikaw magiging sandigan ko. Lumuhod si Carlo sa harap ni Sabrina, sa gitna ng mga sampayan at ng mga kapitbahay na nagsisimula ng manood. Nilabas niya isang singsing, isang brilyanteng kasing linaw ng mga mata ni Sabrina. Sabrina, Amory Corpus, ayoko nang maging boss mo. Gusto ko maging katuwang mo ko habang buhay. Will you be my wife? No more rules, no more disguises. Just you and me. Napahagulgol si Sabrina. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pangungutya, at ang lahat ng pagtatago ay tila naglaho sa isang sandali. Yes, Carlo. Yes. Nang maghalikan sila, nagpalakpakan ng mga kapitbahay. Pero sa pagkakataong to, di na kailangan ni Sabrina ng blush on para mamula ang kanyang mga pisngi. Ang pag-ibig ni Carlo ang nagbigay sa kanya ng tunay na ningning na di kayang burahin ng kahit anong ulan o wine. Ngunit bagong inaasam na happy ever after, may isa pang kabanata na kailangan harapin, ang pagpapakilala sa ugly secretary bilang bagong Mrs. Sarmiento sa harap ng buong mundo. Ang balita tungkol sa nalalapit na kasal ng pinakamailap at masungit na CEO ng bansa ay naging headline sa lahat ng pahayagan. Ngunit ang mas kinagulat ng madla ay ang kumakalat na chismis. Ang pakakasalan ni John Carlos Sarmiento ay walang iba kundi ang kanyang ugly secretary. Ginanap ang taunang Sarmiento Grand Ball, ang pinakamalaking pagtitipon sa mga negosyante at elite sa bansa. Ito ang gabing pinakahintay ng lahat, ang gabi kung saan formal ipakikilala ni Carlo ang kanyang mapapangasawa. Lahat ng mata nakatuon sa malaking pinto ng ballroom. Naroon si Tiffany na kahit wala ng imbitasyon nagpumilit pumasok, umaasang mapapahiya si Sabrina sa harap ng high society. Tingnan natin kung paano siya rarampa sa harap ng mga investors na may dalang higad sa noo, bulong ni Tiffany sa kanyang mga kaibigan. Biglang tumahimik ang paligid nang bumukas sa mga pinto, isang boses ang umalingaw. Mr. John Carlos Sarmiento and his fiancée, Miss Sabrina Amori Corpus. Isang babaeng tila bumaba mula sa langit ang bumukas. Nakasuot siya ng isang emerald green silk gown na hapit sa kanyang perpektong hubog ng katawan. Ang kanyang buhok nakaistilong classic bun na nagpapakita ng kanyang mahabang leeg at porselanang balat. Wala nang makapal na salamin, sa halip ang kanyang mga mata nagniningning sa ilalim ng mga kristal na chandelier. Nalaglag ang panga ng lahat. Ang mga taong dati pinagtatawanan siya hindi makapaniwala. Yan ang ugly secretary? Nauutal na tanong ng isang board member. Inakay ni Carlos si Sabrina patungo sa entablado. Hawak-hawak niya ang kamay ng dalaga na tila ba itong pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Kinuha ni Carlo ang mikropono. Marami sa inyong nagtataka kung bakit ako naglabas ng wanted ugly secretary ad noon. Panimula ni Carlo habang nakatitig ng buong pagmamahal kay Sabrina.
Ginawa ko yon dahil pagod na ako sa mga taong puro panlabas na ganda lang puhunan pero walang katapatan. Pero hindi ko alam ang tadhana mas matalino sa akin. Hinarap niya ang mga bisita ng may otoridad. Ang babaeng nasa tabi ko ngayon ay nagpanggap na pangit para mapatunayan ng kanyang talino at serbisyo ang dapat ninyong tingnan. At sa prosesong yon, tinuruan niya ako ng pinakamahalagang aral na ang tunay na kagandahan hindi nakikita sa makapal na makeup o mamahaling gamit, kundi sa katapangan ng isang pusong handang magsakripisyo para sa pamilya at sa mahal niya. Humarap siya kay Sabrina at ngumiti. She was my ugly secretary, but she is, and she will always be, the most beautiful woman in my eyes. Meet the future, Mrs. Sarmiento. Nagpalakpakan ng lahat, maging ang mga pinaka-stricto sa board members ay napatayo at humanga sa tapang ni Sabrina. Si Tiffany naman dahan-dahang lumabas ng ballroom, talunan at tuluyan ng kinalimutan ng lipunan. Pagkatapos ng party, naglakad ang dalawa sa garden ng hotel, malayo sa ingay ng mga tao. Sir, ay, Carlo pala, biro ni Sabrina habang nakasandal sa balikat ng binata. Paano yan? Wala na akong 150,000 na sweldo buwan-buwan? Tumawa ng malakas si Carlo at niyakap siya na mahigpit. Wala ka ng sweldo dahil sa'yo na lahat ng pag-aari ko at may bagong rule na tayo, Sabrina. Ano na namang rule yan? Clause 11, no kissing the CEO? Hindi, bulong ni Carlo sa kanyang tenga bago siya hinalikan ng matamis. Clause 12, you are strictly required to fall in love with me every single day for the rest of our lives. Maliwanag pa sa sikat ng buwan, sir, sagot ni Sabrina habang nakangiti. Doon nagtatapos ang kwento ng babaeng nagtago sa likod ng maskara para lang matuklasan na ang tunay na pag-ibig ay di kailangan maging perpekto, kailangan lang nitong maging totoo. Isang taon nang nakalipas mula nang magpalitan ng sumpaan sina Carlo at Sabrina. Ang Sarmiento Group of Companies ay mas lalong lumago at ang dating ugly secretary ay hinahangaan na ngayon bilang isa sa pinakamahusay na philanthropist at creative director ng kumpanya. Ngunit sa likod ng mga meeting at corporate events, may isang tradisyon ng mag-asawa na hindi nila nakakalimutan. Ang anniversary surprise. Carlo, nasa na ba tayo? Tanong ni Sabrina habang may nakataling panyo sa kanyang mga mata. Inalalayan siya ni Carlo habang naglalakad sila sa isang pamilyar na pasilyo. Dahan-dahan, Mrs. Sarmiento. Malapit na tayo, bulong ni Carlo na may halong pananabik sa boses. Nang tanggalin ni Carlo ang panyo, nagulat si Sabrina. Nandun sila sa 50th floor, sa tapat ng dati niyang mesa bilang sekretary, pero may kakaiba. Ang mesa, puno ng mga paborito niyang pagkain, at may isang malaking frame sa gitna. Sa loob ng frame ang kanyang lumang uni-brown na salamin at ang isang bote ng kulay lilang blush on. Ano to, Carlo? Tawa ni Sabrina habang may luhang nagniningning sa kanyang mga mata. Pinagtatawanan mo ba ulit ang dati kong itsura? Hinila siya ni Carlo sa isang yakap mula sa likuran. Hindi. Yan ang mga saksi sa pinakamasayang pagkakamali ng buhay ko. Kung di dahil sa mga yan, baka hanggang ngayon, isang boring at malungkot na CEO pa rin ako. Wait. Sabi ni Sabrina na may nakakalokong ngiti. Kinuha niya ang salamin sa frame na hindi pala nakadikit at isinuot ito. Kinuha rin niya ang isang lipstick at mabilis naglagay ng isang maliit na nunal sa kanyang pisngi. Secretary Sabrina, reporting for duty, sir. Biro niya, sabay pabulgar ng boses gaya ng dati. Anong gusto niyong kape? Yung black as your soul o yung kapeng singtamis ng pag-ibig ko? Tumawa ng malakas si Carlo. Ang tawang si Sabrina lang ang nakapagpapalabas. I miss that voice. Pero may isang rule na nagbago, Sabrina. Ano yun, sir? Lumapit si Carlo at hinalikan siya sa noo. Ang clause 10A, pinalitan ko ng clause 100. Ang sekretary bawal na mag-overtime sa opisina dahil kailangan niyang mag-overtime sa pag-aalaga sa akin at sa darating nating munting sekretary. Natigilan si Sabrina. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Carlo at pinatong sa kanyang tiyan. Paano mo nalaman? Sasabihin ko pa lang sana sa iyo mamayang hapunan? Nanlaki ang mga mata ni Carlo. Totoo? Magiging daddy na ako? Tumango si Sabrina habang umiiyak sa tuwa. Oo, Carlo, at huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong matalino siya gaya mo. Pero sana wag siyang magmana sa blush on ko.
Niyakap ni Carlo si Sabrina ng napakahigpit habang nakatingin sila sa tanawin ng lungsod mula sa itaas ng kanilang gusali. Pangit man o maganda ang maging itsura niya, Sabrina, hindi mahalaga, sabi ni Carlo. Dahil ituturing natin sa kanya na ang tunay na halaga ng tao ay wala sa kung paano siya tinitingnan ng mundo, kundi sa kung paano siyang nagmamahal ng tapat. Sa gabing yon, sa loob ng opisinang naging saksi sa kanilang mga asaran, selos at pagpapanggap, isang bagong kwento ang nagsimulang isulat. Ang kwento ng pamilyang Sarmiento kung saan ang pag-ibig walang itinatago, at ang bawat araw ay isang pagkakataon para makita ang tunay na kagandahan sa likod ng anumang maskara. I love you, my forever secretary, bulong ni Carlo. I love you too, my forever boss, sagot ni Sabrina. At muli, sa gitna ng katahimikan ng gabi ang kanilang mga puso nag-usap sa wikang tanging sila lang nakakaalam, ang wika ng totoong pag-ibig. At dito na nagtatapos ang makulay at nakakakilig na kwento ni Sabrina at Carlo. Tunay nga na sa likod ng anumang maskara o pagpapanggap, ang busilak na puso at tapat na pagkatao pa rin ang mananaig sa huli. Sana'y naging inspirasyon sa inyo ang katapangan ni Sabrina na ang tunay na kagandahan ay di nabubura ng anumang tinta o blush on. Kung hindi, ito ay nagniningning mula sa loob. At kay Carlo na nagturo sa atin ng pag-ibig ay hindi nakadepende sa kung anong nakukuha ng ating mga mata, kundi sa kung anong nararamdaman ng ating mga puso. Muli, ang kwentong ito ay hatid sa inyo ng Ayesha TV. Mula sa malikain at mahusay na panulat ng ating tagagawa ng kwento, si Miss Ayesha. Maraming salamat Miss Ayesha sa muling pagbabahagi ng isang kwentong tumagos sa aming mga puso. Sa ngalan ng buong team, ako ang inyong narrator, Miss Sandra. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong kapupulutan ng aral at kilig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Paalam mga ka-Ayesha!